Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Muli na naman tayong mag-aaral ngayon insyaallah. At ang ating magiging paksa ngayon ay patungkol doon sa harp, kung saan itong harp ang pangatlong uri ng parts of speech sa Arabic. Natalakay na natin sa dalawang naunang video tutorial natin ang tungkol sa una at pangalawa na uri nitong Arabic part of speech. Ngayon naman ay dito tayo sa ikatlong bahagi o ikatlong uri kung saan ito ay harp. Ang harp, kagaya ng nabanggit natin, ito daw ay preposition. Itong harp, marahil ay medyo may naguguluhan dyan dahil ang harp, tinatawag din nating harp yung mga Arabic letters. Halimbawa, ba, harp pa rin yan. Alif, harp pa rin yan. At mula alif hanggang sa katapusan nitong Arabic alphabet ay tinatawag silang harp or huruf. Ang harp ay singular. Huruf, yan yung plural. So, ang tinutukoy natin na harp dito sa ikatlong bahagi ay ito yung harp na tinatawag preposition. Pero iba naman po ang pinag-aaralan dito sa harp kumpara sa preposition sa English grammar. So, inshallah, makukuha rin natin o maintindihan din natin sa mga darating pa rin nating paksa patungkol sa harp. In the meantime, ano nga ba ang harp na pangatlong uri ng Arabic parts of speech? Okay. Al-harfu kullu kalimatin laysa laha ma'nan illa ma'a gayriha. Ang harp daw ay hindi magkakaroon ng kahulugan hanggat hindi siya nagkaroon ng kasama. Ano ba itong kasama? Other words, ang harp saka magkakaroon ng kahulugan kapag ito ay ginamit sa jumla. Wal harfu mislu fi, an, hal, lam. Mga harp po lahat ito. So, itong fi ay meron din siyang mga kasamahan. Meron siyang katrabaho. Kumbaga, ibig sabihin ng katrabaho, kaparehas niya ng gawain. Kung ano ang ginagawa ni fi, ay ganun din ang gawain ni kasama nito. At ganun din ang an, kung ano ang gawain ng an, kung ano ang rules ni an, ay ganun din ang magiging rules ng mga kagaya niya. Kasi po, itong apat na ito, fi, an, hal, at saka lam, ay may kanya-kanyang gawain. At meron sa kanila na bawal pumasok sa gawain. Halimbawa si fi, hindi niya maaring gawin ang trabaho ni lam. Si an, hindi rin niya maaring trabahuhin ang trabaho ni hal. So, inshallah, maliliwanagan din natin yan sa mga darating pa natin na video tutorial. So, again, ang harp ay ito yung katagang Arabic na wala siyang magiging kahulugan hanggat wala siyang kasama. Ibig sabihin, kung mag-isa lamang ang makikita mo alinman sa mga huruf na nabanggit natin, ay hindi mo siya
maaaring bigyan ng sapat na kahulugan na magkakaroon ng kabuluhan kung ito ay hindi pa nagagamit sa isang jumla o sa isang sentence. Okay? Halimbawa, itong si Fi. Itong si Fi, maaari nating sabihin kung sa English grammar ay itong tinatawag na preposition sa English grammar. Pero sa Arabic ay ito yung tinatawag na harfu jarrin, na kung saan itong si Fi ay pumapasok lamang sa Arabic noun. At kapag pumasok itong si Fi sa Arabic noun, halimbawa, sabihin na lang natin na al-kitabu fil maktabati. Paghiwa-hiwalay natin ito, halimbawa, itong si kitabon at saka si Fi at saka si maktaba. Ang bawat isa sa kanila ay salitang Arabic o mga kataga mula sa lengguwahe ng Arabic. Pero itong si Fi, ang pinag-usapan natin dito ay huruf. Itong si Fi ang tinatawag na harfun min hurufil jar. Kasi di ba nga, meron tayong mga ibinigay na sample na fi, an, hal, lam. Si fi ay kabilang sa huruful jar. Si an ay kabilang sa huruful nasb. Si hal ay kabilang sa huruful istifham. At si lam ay kabilang sa huruful jazm. So, bawat isa sa mga huruf na ito ay may mga kapatid. Ibig sabihin, mayroon itong kasama na kung saan ang mga gawain nila ay pare-pareho. Bagamat may kaibahan lamang doon sa kahulugan pagdating sa pagpasok nito sa sentence, pagpasok sa jumla. So, kagaya na lang ng itong halimbawa kitabon, yung book, yung fi, harfu jarrin, yung maktaba ay library. Kapag ginamit natin ito sa sentence, sabihin natin na ang aklat ay nasa library. So, magiging al-kitabu fi maktabatin o fil maktabati. Fi maktabatin. Ganon. So, ano ang napansin ninyo? Ang unang napapansin natin dito, yung kitabon ay nagiging al-kitabu, which is ito yung may consider natin as tamang jumla kapag ginawa natin al-kitabu. Itong si Fi ay nagkaroon ng kabuluhan dahil ikinukonekta niya si kitab para maintindihan kung saan naroroon ang book. Kaya nung sinabi ni Fi na nandoon sa library ay naintindihan natin kung saan nakalagay o kung saan nandoon ang kitab. So, bukod doon ay naiiba ang haraka o vowels ng last letter ng maktaba. Naging maktabatin. Kapag ginawa mong ta'rif o mu'arraf bi ay magiging fil maktabati. Okay? So, si Fi ay meron siyang katrabaho. Si An ay meron siyang katrabaho. Si Hal ay meron ding katrabaho. Si Lam ay meron ding katrabaho. Pero insyaallah sa susunod,
na mga videos natin kapag nandoon na naman tayo sa talakayan patungkol sa harp ay magkakaroon tayo doon ng higit na kapaliwanagan tungkol dito sa harp. So, hanggang dito na lang muna tayo. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, kung bago ka pa lang bumisita sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong paksa patungkol sa Arabic grammar, basic Arabic grammar, ay huwag kalimutan mag-like at mag-share para doon sa kagaya mo na nais din itong matutunan. At mag-subscribe na rin para laging updated sa bawat video tutorial na ating i-upload. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama. Syukran.